Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan Bating Maynila Toits. Ngayon po ay December 23, 2024, dalawang araw na lang, Pasko na. Kaya advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo pong lahat. Pag-usapan natin mga kababayan, itong nasa ating screen. Ayan po, dito po sa ating, yan po, dyan sa aking wakali. Kapag ako'y nakaharap sa screen, pero kapag kayo nakaharap sa screen, sa aking kanan ay meron pong litrato mga kababayan na kung saan meron pong itatayo na isang cancer center mga kababayan. Soon to rise, Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. Hospital ng Maynila Medical Center Compound, Malati, Manila. #labanan ng kanser. So ito po nga pamunuan ng lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo sa pakikipagtulungan ni Congressman Erwin Cheng at House Speaker Martin Romualdez. Sila po ay magtatayo ng bagong cancer center dyan po sa Maynila. Ang pangalan po, Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. At dahil po sa inggit ba talaga? Isa pong DD shit mga kababayan ang medyo nagreklamo. Meron pong MEMA. May nasabi mga kababayan dito po sa sa itatayong cancer center kasi ang sabi niya ay bakit naman ipinangalan kay Governor Benjamin T. Romualdez itong cancer center? Babasahin natin itong post ni DD shit. Hindi ko nababanggitin yung pangalan mga kababayan. Basahin nyo na lang. Sabi niya, wag lang Ospital ng Maynila Cancer Center ang ipangalan mo sa inyo. Martin Luther King, kahit wala ka namang personal na ambag kahit piso. Yung Manila Zoo, palagyan mo na rin ang pangalan mo para mahalin ka ng mga bata. Why don't you rename the Manila Zoo as mga kahayupan ni Martin Romualdez? Diba? The best? Very name recall, you're welcome. Ayan sabi ng isang DDS na talagang galit na galit. Gustong manakit dito kay House Speaker Martin Romualdez. Bakit daw kasi pinangalan? Sino ba tong Governor Benjamin T. Romualdez? Siguro baka tatay o lolo ni Martin Romualdez. Basta a relative ni Speaker of the House Martin Romualdez. Bakit daw ipinangalan yung cancer center? Yan mga kababayan, basahin ko lang ilang comment Basahin natin yung ilang komento. Ito. Kapal daw talaga. Isama na din niya yung sa mental health hospital, isunod niya sa name niya. Sabi ng mga troll, mga kababayan. Ano pa? Basahin natin ilan lang komento. Ito, ano pa. View more comments. Basa lang tayo. A father nga, imagine, #Martin Romualdez naming it after his father without a single cent coming from him. Samantalang Alice Eduardo just named the building she donated in UPPGH with her own money, Bahay Silungan. Kinumpara. Kasi merong nag-donate pala o may nagpatayo dyan sa PGH ng isang building, pangalan Bahay Silungan, ng pinangalan ni Alice Eduardo ay yun nga, Bahay Silungan. Ito si Romualdez, wala naman daw ambag. Bakit pinangalan niya sa tatay niya etong cancer center dyan po sa Hospital ng Maynila? Ngayon, ito lang naman tanong ko, bawal ba yun? Bawal ba yun mga kababayan? Tanong ko lang naman, bawal ba yun? Kasi dapat bago mo sitahin yan, Miss, sino ba to? Crisette Loretta Chu, o bago mo sana batikusin o pansinin, ay ang pagkakapangalan ng cancer center dyan po sa Maynila, after sa father ni Speaker Romualdez, dapat sinita mo rin muna yung eskwelahan dyan dyan po sa China. Kasi merong eskwelahan sa China Ang pinangalan sa sa nanay ni Duterte. Nanay ba, lola?
ipinangalan yung isang eskwelahan diyan sa relative ni Duterte. Di ba? So sana bago ka magngangawa, tiningnan mo muna kung malinis ba yung pinagtatanggol mo, yung idol mo, yung kasi yung mismong idol mo, yung ipinaglalaban ninyo ay merong paaralan diyan sa China at pinangalan dun sa sa nanay niya ata. Hindi ko alam sure ako na may pinangalan pero hindi ko alam kung nanay o sa lola. So grandmother na Duterte. So parang wala namang issue yun. Wala. Masama ba yun? Bawal ba yun? Meron bang batas na nagsasabi na bawal may pangalan ang isang building sa pangalan ng iyong mga relatives o isang dating naglingkod sa ating gobyerno o sa pribadong personalidad? Meron bang bawal? Wala naman natang bawal eh. May batas ba, Crisette? Galit na galit siya kay Speaker Romualdez, nagagalit din siya kay Mayor Hani Lacuna Pangan. Bakit daw pumayag si Mayor Hani Lacuna? Wala namang masama dyan eh. Kung itong si House Speaker, nakakatulong dyan sa lungsod ng Maynila. Kung itong kanyang opisinang pinamumunuan ay nakakatulong sa Maynila, wala naman sigurong masama na ipangalan itong isang cancer center sa yumaong ama. Yumaong ama ng Speaker of the House. Kayo nga sa China pa eh. Baray mo sa China, may eskwelahan, pinangalan sa kamag-anak ni Duterte, nanay ata ni Duterte. So walang masama. Crisette Loretta Chu, tingnan mo muna yung sarili ni... Parang tumingin muna kayo sa salamin bago kayo tumingin sa sa ibang salamin. Parang mali ata yung kasabihan ko. Ibig sabihin, ang sinasabi ko, tingnan nyo muna yung muta sa inyong mga mata bago nyo tingnan yung muta ng iba. Huwag kayo masyadong magpakalinis, magmalinis. Kasi ginagawa nyo rin yan eh. Eto naman si Crisette Loretta Chu, napakalinis. Ang linis-linis mo naman. How clean you are. Bago kayo magnangangak-ngak, tingnan nyo muna yung sarili ninyo. Gusto mo, bigyan kita ng lesson para at least malinawang ka. Merong isang tao, nakatingin siya dun sa loob siya ng bahay niya, nakita niya, ang dumi-dumi naman ng salamin ng kapitbahay. Ano ba yan? Walang hiya, hindi naglilinis, napakatamad. Lagi kasing inom ng inom, hindi man lang malinis yung kanyang bintana. Tapos paglabas niya ng bahay niya, tiningnan niya yung ba't malinis naman yung bintana ng kapitbahay namin Ang tingin niya, yung salamin niya pala madumi. So bago kayo mamuna ng iba, tingnan niyo muna inyong mga sarili. Ganyan po yan. Ikaw, Crisette Loretta Chu, banat ka ng banat kay Speaker Martin Romualdez na pinangalan niya sa kanyang ama, yung isang health cancer center diyan sa Maynila. Si Digong nga pinangalan yung yung paaralan eskwelahan sa China pa. Wala talaga kayo, mga pro-China kayo. Pinangalan dun sa sa nanay ni Duterte. Sa China nga pwede. Di ba? Maka-chekwa kayo. Kaya nga pinagtatanggol niyo yung maka-chekwa kasi maka-chekwa kayo, no? Inchik ka ba? Inchik si Chinese siguro to Crisette Loretta Chu. Chuchu pala to Nako, mag-iingat kayo sa mga chuchu, mga kababayan, delikado yan. Pag meron kayong mga kilala na chuchu, patay kayo dyan. Huwag kayo magsasabi ng sikreto, chuchu pala yan. Ayan, mga kababayan. Tapos, dinadamay pa si Mayor Hani Lacuna. Alam mo, ito lang si Mayor Hani Lacuna ay talagang taga-suporta po ng national government yan. Kaya nga, todo suporta ang national government dyan po sa lungsod ng Maynila Dahil hindi po kinakalaban ni Mayor Hani Lacuna ang gobyerno. Hindi po katulad ng kalaban nila na kinakalaban ng gobyerno, sinisiraan ng gobyerno, gustong agawin ang kapangyarihan sa gobyerno.
Di katulad ni Mayor Hani Lacuna at ni Vice Mayor Yul Serbo, itong Asenso Manileño, ang ginagawa nila todo suporta sila sa national government. Kaya mapalad ang mga batang Maynila. Kasi todo ang suporta ng national government sa inyo, ni House Speaker Martin Romualdez, si Presidente Bongbong Marcos. Kaya isang lapit lang ni Mayora, Mr. President, baka pwedeng tulungan nyo kami. Wala nang isip-isip, ha? Diretso tulong agad itong national government. Kung mapapansin ninyo, ilang beses na pumunta si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos yan sa Maynila at talagang sinusuportahan na itong pamumuno ni Mayor Hani Lacuna. Pag iba na upo dyan na Dutertards, kampi kay Duterte, ewan ko lang kung puntahan kayo dyan. Ewan ko lang kung makatanggap kayo ng tulong galing sa national government. Pasensya na kayo, totoo talaga yan. Real talk tayo. Huwag na tayo maglokohan. Kapag ikaw ay kontra ng kontra sa gobyerno, wala ka. Kaya kayo mga batang Maynila, kung kayo mamimili ng mayor, at mga opisyalis sa inyong lungsod, dyan sa lungsod ng Maynila, piliin nyo yung kaibigan ng gobyerno, hindi kaaway ng gobyerno. Para talagang tuloy-tuloy ang biyaya ng national government dyan po sa inyong lungsod ng Maynila. Kaya huwag kayo magpapauto, gagamitin na naman kayo, tapos pagdating ng araw, iiwanan kayo. Esep kayo, mga tulongges. Okay, so yun lang po mga kababayan ang update natin. Kaya dito sa mga DD shit na mema lang, bago kayo magsalita, tingnan nyo muna yung sarili ninyo. Huwag masyadong magmalinis kasi madumi rin kayo. Di ba?